Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, I'll be sharing with you my medical experience in St. Luke's Extension Clinic. So if you want to know more, keep on watching. So ayun na nga, siguro nandito ka kasi sobrang stress ka na or gusto mo lang itodo yung pag-prepare mo sa medical mo, diba? So to start with, magsimula tayo sa requirements. Of course, now, unang-una is you have to secure your online appointment. Kasi during my time, they're still entertaining walk-ins. Pero may advisory kasi sila as of lately na kailangan talagang may appointment ka para makapasok ka sa St. Luke's. So, para malaman mo yung mga updates about their advisory, kung may mga pagbabago man, just go to their website, which is slec.ph. So, ayun nga. First thing is your online appointment. So, as soon as you can, mag-secure ka na ng appointment mo. Okay? And then, pag nakapag-register ka na online, makakatanggap ka ng confirmation email. Yung confirmation email na yun, kailangan mo yung i-print kasi dadalhin mo yun together with the other requirements pagdating mo sa St. Luke's Extension Clinic. Okay, yun yung una. And then, pangalawa is, of course, your interview letter. Ano nga ba yung interview letter, di ba? Ngayon, yung notification email mo na galing sa US Embassy, ipiprint mo yung email na yon. Okay, isang original and then magdala ka rin ng photocopy. Yun yung interview letter. Okay, and of course your passport and then a copy of your passport's biographic page. Dun sa biographic page na yon, it doesn't matter kung scan copy or photocopy, long, short, bond paper, as long as yung actual size ng passport mo yung copy mo. Okay? And then 4 pieces ng 2x2 picture na may full name ka sa likod. It doesn't matter also kung initial lang yung ilagay mo sa middle name mo or kung gusto mong buuin, that's fine. Ang advice ko lang dun sa picture is much better na isulat nyo na yung pangalan nyo ahead of time dun sa likod kasi kung dun nyo pa lang isusulat at yung ink hindi pa nag-dry up, pag pinagpatong-patong mo yung picture mo, hahawa yung ink. So, madudumihan yung picture na iba, di ba? Pag ganun, papapalitan nila ulit yon. So, para iwas hassle, i-ready nyo na yung mga picture no, na may full name sa likod. Okay? And then, yun nga. Doon sa picture din, lalo na yung may mga maliliit na mga bata, yung mga toddler na ganyan, kung makakakuha kayo ng picture ng mga anak nyo na nakatikom yung bibig, much better. Kasi yung anak ko kasi medyo nakabuka yung bibig niya dun sa picture niya. Pinapalitan pa sa akin. But don't you worry kasi sa tapat naman ng St. Luke's, may shop doon na pwede kayong magpa-picture and magpa-photocopy ng kung ano-ano. So, kung may kulang kayo, pwede nyo lang namang ipagawa doon. So, yun po yung mga basic requirements. You can verify all this sa website again ng slec.ph. And of course, don't forget yung fee natin, which is for adult, it's 17,025. And then for children ages 14 below, it is 9,583 pesos. So, i-secure nyo na lahat yan. Much better ilagay nyo siya sa plastic envelope. Ilagay nyo na lahat doon. And that's it. Yun lang yung kailangan nyo. And of course, don't forget to bring your black pen. Kasi may mga pipirmahan po kayo doon. So, yun yung mga requirements po. After securing all the requirements, so ito na nga, dumating na yung araw ng medical mo. So, ang tanong, anong oras ka nga ba pupunta, di ba? Kasi, during my time, walang oras yung appointment. So, first come, first serve basis po siya. So, lahat po ng may appointment ng araw na yon, unahan po kayo sa pila. So, since galing pa kami na province, actually maaga kaming umalis, and as exaggerated as it sounds, 2:00 pa lang po ng madaling araw nandun na kami. And kami yung unang-unang tao doon, wala pa pong katao-tao. So, I'll be inserting a clip here kasi nag-try ako mag-vlog-vlogan kunwari kung anong mga ganap namin ng mga oras na yon. Ito po. Andito na tayo ngayon sa SLEC, guys. Time check, it is 2:04. Ayan. First in line tayo. Wala pang pila. Kaya, ayun. Tapos, sa mga nagtatanong kung saan pwedeng mag-park, itong building na to, ayan, yung may rehas na gate na yan. Diyan pwedeng mag-park. I think, first 5 hours, 50. And then, the succeeding hour, magdadagdag na lang, ganyan. So, ayun, if you're planning to come early, I think masyado naman atang maaga yung 2 o'clock. So, around 3, mga ganon. Siguradong may pila na yan. Ayun. So, you will see later kung anong mga mangyayari ulit. Bakbakan na ito.
So, ayun, that was during our time. But, just update yourself sa mga advisory nila kasi I believe may pagbabago na ngayon. Kasi, sa tingin ko may oras na po ata yung appointment nila. So, i-check na lang po yung stec.ph for any updates. So, ayun na nga. So, nakapila na kayo, di ba? So, before 6 o'clock, magsiset up na yan si Manong Guard. Okay? So, habang nakapila kayong ganyan, magbibigay na yan si Manong Guard ng health declaration form. So, habang naghihintay kayo, fill upan nyo na yung health declaration form na yon. And then, susunod dyan si sir na personnel ng SLEC. Siya po yung magtatawag sa inyo isa-isa dun sa pila. So, ang una niyang gagawin is, i-check niya po yung mga requirements na dala-dala nyo. Okay, i-arrange na yon. And then, i-staple niya, lalagyan niya ng number. Kasi by numbering yon. So, kung una ka sa pila, number 1 ka, ganyan. And then, pag na-check niya na at na-staple niya na, papapasukin na po kayo. Bago kayo pumasok, ipapakita nyo kay Manong Guard ulit yung health declaration form nyo. I-check nyo yung temp nyo kasi isusulat niya doon. And then, papasok na kayo. Ngayon, pagpasok nyo, dito sa may right side is yung photo booth. So, lagi nyo tatanta, di ba hawak-hawak nyo yung papel. Every part ng SLEC na pupuntahan nyo, lagi nyo ipirepresenta muna yung papel na yon. So, first is, sasabihin sa inyo, ma'am, punta po na kayo sa photo booth. So, ipapakita nyo ngayon yung papel na hawak-hawak nyo dun sa photo booth. Kasi kukunan kayo ng picture. After nung makuhanan ng picture, sasabihin sa inyo na, ma'am, maghintay po muna kayo dito sa first floor. Doon naman sa first floor, may mga upuan na doon, socially distance naman sila. So, hawak-hawak mo ulit yung papel, ibabalik sa'yo. Then, uupo ka na doon. Naghihintay ka na, tatawagin ka. Okay? So, nasa first floor po tayo. Yun yung reception area. Main reception area. So, ayun. So, tatawagin kayo isa-isa by number. So, bale, magtatawag yan sila na number 1, go to window K. Ganon. So, ikaw naman, punta ka na sa window K. Ganyan. So, bali this part is parang yung encoding area nila, tapos i-verify yung mga dala-dala mong mga document, ganyan. Parang pag sa hospital, i-admit ka. Diba? Ganyan. Medyo matagal-tagal dito kasi marami silang itatype-type na ganyan, tapos may papipirmahan sa'yo. Tapos doon, may itatatak sa passport mo na parang serial number, chuchu, ganyan, doon sa medical mo. Then after doon, ibibigay ulit sa iyo yung mga papel mo and then sasabihan ka na proceed to 5th floor para sa payment. So, ganun po. Bali, wag mong isipin na mawawala ka kasi bawat istasyon, yung previous na pinanggalingan mo, sila yung mag-i-instruct sa'yo kung saan ka susunod na pupunta. So, next is, ganyan sabi sa akin, ma'am, proceed na po sa 5th floor for the payment. So, bali may elevator at saka may hagdan. Nasa sa inyo na po yan kung saan nyo gustong pumunta. Sa elevator nga lang kasi 5 tao lang yung pwedeng sumakay. So, medyo mabagal. So, nasa sa inyo na po yun. So, ayan, nakarating na tayo sa 5th floor. So, bali yung cashier, katabi lang po siya ng elevator. So, may konting pila lang po doon. So, habang nakapila ka ulit, i-prepare mo na yung pera mo. And then, pagdating mo sa cashier, i-present mo yung paper mo. And then, ibigay mo na yung pera mo, di ba? So, after doon, bibigyan ka ng resibo, then i-instructan ka ulit nung cashier na kung saan ka next na pupunta. So, in my case, sabi niya sa akin, proceed to 3rd floor for your x-ray. This is around 6:50 AM pa lang po ito. So, bale, ang hawak-hawak ko na that time is yung resibo ko and yung mga ibang papel na hawak ko. So, nag-proceed ako sa 3rd floor. So, mind you, every floor na pupuntahan nyo po is may counter. So, bali, bago po kayo umupo, kasi may mga upuan po doon. Baka ang tendency nyo po kasi is bigla kayong umupo na lang doon kasi sinabihan kayo na proceed to 3rd floor. Hindi po nila malalaman na nandun kayo unless ipipresenta nyo po yung papel nyo. Baka po kasi ang tendency nyo is naghihintay kayong tawagin po kayo. Hindi po kayo matatawag unless pumunta muna kayo sa counter at ibigay yung paper nyo. So, yun nga, sa case ko, sabi, proceed to 3rd floor for your x-ray. Pumunta agad ako sa counter, binigay ko yung paper ko. So, kinuha yung paper ko, sabi, wait, umupo muna kayo, hintayin nyo pong tawagin kayo. Ganon. So, umupo muna ako and then, tinawag ako for x-ray. Okay? After nung x-ray, ibinilik sa akin yung papel ko. So, yung papel kasi parang checklist siya. Kumbaga, pagtapos mo na sa x-ray, pipirmahan nila yung x-ray part. Okay? At ganun din sa mga susunod pang mga
procedures na gagawin. So, after nung x-ray ko, binalik yung paper ko, and then sabi sa akin, proceed to 4th floor for the laboratory. So, sa 4th floor, bali, dalawa yung mangyayari doon. Yung blood extraction, tapos yung urine collection. So, ganun ulit. Pagdating nyo sa 4th floor, ipipresenta nyo ulit yung paper nyo sa counter. Ibibigay nyo doon. Kukunin nila yon, and then sasabihin ka ulit na umupo ka muna, hintayin mong tawagin ka for your blood extraction. So, ayun. Naghintay ako para matawag ulit, and then tinawag ako for blood extraction. Ayun pa pala, dun sa part na yon, tatanungin ko kung kailan ka last umihi. So, in my case, sabi ko, an hour ago. So, sabi niya, ready ka na magbigay ng urine? So, sabi ko, yes po. So, after nung blood extraction ko, parang in-instructan ako na pumunta sa may left side ng 4th floor. Doon kasi yung urine collection. Pero, hihintayin mong may personal na mag-assist sa'yo dun, ha. Huwag ka basta-basta kumuha ng specimen bottles kasi merong mga specimen bottles na yon. So, hintayin mong may mag-assist sa'yo dun kasi instructan ka na bago ka pumunta sa cubicle, iwan mo yung mga gamit mo sa labas. Hindi kasi pwedeng magdala ng mga gamit sa loob ng cubicle. So, ayun. So, pag dumating na yung tao, bibigyan ka ng specimen bottle, yun, instructan ka. And then, after ng urine collection mo, ibibigay ulit sa'yo yung papel na binigay mo sa kanila. So, sila ulit ang magsasabi sa'yo kung saan ka next na pupunta. So, tapos na tayo sa 4th floor for the lab and urine collection. After sa lab at urine collection, okay, in-instructan ulit ako na mag-proceed na ulit sa 5th floor for my vital signs. So, ganun ulit. Pumunta ako ng 5th floor, pumunta ako sa counter, binigay ko yung paper ko, then pinaupo ulit ako, and pinaghintay para matawag for my vital signs. So, tinawag ako, unang ginawa is, tinake yung vital signs ko, and then height and weight. And then after that, pauupuhin ka ulit, and then tatawagin ka ulit for the eye test. Yun. So, nung time ko kasi, actually may reading glasses ako. Although hindi ko kasi siya sinusuot. Medyo malabo na din kasi yung paningin ko. Akala ko nga babagsak ako sa eye test. Hindi naman naging kaso yun sa result ng medical ko. And then after ng eye test, pauupuin ka ulit, and then tatawagin ka ulit for your physical exam. So, ayun. And then, may mga numbering kasi yun ng mga room ng doktor. So, may ibibigay sa yung number ng room. Although the same floor lang din naman. Tapos, ayun. May mga mag-a-assist naman sa'yo doon kung kailan ka na papasok or kung next ka na doon sa papasok doon sa doctor na yon. So, ayun. So, tatawagin ka ulit for pagpapasok ka na doon sa kwarto ng doktor. So, pagpasok mo doon sa kwarto ng doktor is, tatanungin ka kung nagkaroon ka ng mga sakit. Marami siyang itatanong na mga sakit, ganyan. And then, simultaneously, sasabihin ka niya na maghubad ka na, maiwan lang yung underwear mo. And then, physical assessment. And then, pahihigain ka, padadapain. In my case, ayun, isa-isahin natin yung mga issues about dun sa physical exam. Yun nga, yung about sa tattoo. Issue ba yung may tattoo? Hindi po issue yung may tattoo. Kasi si husband may tattoo, hindi po naging issue. Issue ba ang may scar? If psych-related po yung mas scar nyo, baka bigyan kayo ng additional referral for that. That I heard. Hindi ko po yun na-experience. Kasi, especially may mga scar sa wrist. Si husband po, may scar siya sa wrist. Parang lapnos pong ganyan malaki. Tinanong po siya about that one. Pero, yun po kasi nasabugan ng tubig ng radiator. So, kinento lang po niya yung nangyari. And sinabi niya na work-related, hindi naman po naging issue yun. And one thing more, may scar din siya sa likod. Medyo malaki. Nagka-keloid na nga din po. Sinabi lang niya na he got it during his childhood. So, hindi rin naman naging issue yun. Ako naman po, yun nga yung CS na scar ko. Pinakita ko lang po siya. Hindi naman na din na po ako hinanapan ng medical certificate about that one. So, hindi din po naging issue yun. So, kung may mga tanong po kayong ibang issues na naririnig nyo, try to comment down below. Try ko pong sagutin kung alam ko po or may narinig ako about dun sa mga issue na yon. Okay? So, ayun. Mabilis lang po yung physical exam. Wala pa po atang 2 minutes. Ganyan. Mabilis lang po yung doktor magtatanong-tanong lang na ganyan. So, wag po kayo matakot doon. And then, after nun, ibibigay po ulit yung paper nyo. And then, i-instructan po ulit kayo kung saan kayo ulit pupunta.
So, after nun, it's around 8:50 AM, natapos na po kami lahat. So, ang next po na in-instruct sa amin is bumalik po kami ng 3rd floor para makuha yung clearance namin sa X-ray. So, ayun po. So, ayun, bumalik ulit kami ng 3rd floor for the releasing of our X-ray. So, pagpunta namin doon, ganun ulit, binigay namin yung paper namin sa counter, and then sinabihan kami na yung releasing is 10 to 10:30 pa. So, in-advise kami na kumain muna kayo sa labas, ganyan, bumalik na lang kayo. So, yun yung ginawa namin. Lumabas muna kami ng SLEC, and then bumalik na lang ulit kami. So, bale, naghintay na lang ulit kami dun sa 3rd floor kasi ang init nga sa labas. And then yun, tinawag kami around 10:30 na, and then yun, binigay lang ulit yung paper namin. Hindi actually sinabi kung pasado ba kami sa X-ray or ano ba. Basta sinabihan lang kami na proceed to 2nd floor. So, pagdating namin sa 2nd floor, medyo mangiyak-ngiyak na ako nun kasi although hindi pa 100% yung pakiramdam ko kasi immunization part na yon. Kasi 'di ba sabi nila, pag for immunization ka na daw, ibig sabihin pasado ka na sa X-ray, 'di ba? Pero pagtingin mo kasi dito sa kabila, pulmo assessment eh. So parang hindi ko alam natatakot pa ako eh. So ayun, pagpunta namin ng 2nd floor, ganon, binigay ko yung paper namin dun sa counter, then naghintay ulit kami na tawagin kami. So dito sa part na to, talaga dito kami nagtagal kasi marami na kaming kasabayan. Hindi lang kami, although maaga kami, may mga previous kasing scheduled for that day for immunization na nakasabayan namin. So bali nandun na kami before 11, and then natawag kami pasado 2 PM na. Isipin nyo yan, ang tagal, diba? So ayun, tinawag kami for vaccination. And then, ayun, for questions about vaccination, kung wala kayong vaccination record na dala, it's okay. Ang mangyayari lang kasi doon, tuturukan kayo ng marami. Ganun din sa mga kids. So kung kaya nyo i-prepare yung vaccination record ng mga anak nyo, much better. Pero dapat may proper signature, ganyan, hindi yung pucho-pucho. Kasi very strict sila doon, hindi rin ika-count yung mga pirma lang na ganyan. Much better pa kung magpagawa kayo ng vaccination record sa mga pediatrician nyo, parang ipasulat nyo lahat doon, then pipirmahan niya with his or her yung license number, ganyan. And then yun, after nung immunization namin, sinabihan kami na go down to 1st floor for the releasing. So bali wala na silang ibinigay na paper sa amin. Sila na bali yung magbababa ng papel nyo. And then dun sa 1st floor, maghihintay na lang ulit kayo dun sa releasing area. And then dun matagal din ulit dun, mga 1 oras ulit. And then ayun, pag tinawag kayo, bali ipipresent nyo dun yung passport nyo. Then sasabihan kayo na yun, yung result ng medical nyo is itatransmit nila online. Kasi ngayon, e-medical na eh. Wala nang ibibigay na paper. Kasi dati, di ba, bibigyan kayo ng paper na dadalhin nyo sa USEM. Ngayon, this time, e-medical na. Sila na yung magtatransmit ng result nyo online to USEM. Ayan, ang ibibigay na lang sa inyo dun sa releasing is a copy of yung mga vaccine na binigay sa inyo. Okay? And then, may tatatak lang sa passport nyo na yun yung sign na ibig sabihin, pasado na kayo sa medical. Then, after nun, tapos na. Tapos na kayo. So, yun. Yun na yung final na step dun sa medical nyo. So, bali kaming mag-anak, or kaming mag-asawa pala, is, ang medical namin Monday, and then yung ID namin is yung next Monday. So, kung ika-count mo, it's 4 working days lang yung pagitan, or 6 days total, kasama yung Saturday, Sunday, from medical to ID. So, fortunately, na-transmit naman nila agad. Wala namang naging problema doon. Ang nangyari lang nga is, magkahiwalay kami ng date. Mas nauna yung mga anak namin kaysa sa amin. So, hindi rin naman naging problema yun. Na-transmit naman lahat yung medical namin sa USEM. So, ayun. If you have other questions at gusto mong i-check na yan sa war list mo, feel free to comment down below. Ayun nga, sabi ko nga, kung nahihiya ka mag-comment, ilalagay ko yung Facebook page ko, i-message nyo ako doon, and I will try to get back to you as much as I can. So, ayun, sana nakatulong po yung video na to, and
good luck po. Kung mataas yung anxiety level mo, okay, mag-Bear Brand ka, okay lang yun. And good luck po and God bless sa atin. Bye!